Ang Games and Amusements Board, ginulat ang publiko. Bigla nga bang bumaliktad si Chairman Rivera, dumulog pa sa NBI, kaya nanganganib ang laban ni Casimero sa Japan. Narito ang buong kwento. Ikinagulat ng boxing community ang biglang pag-ikot ng hangin sa kaso ni John Ariel Casimero matapos kumpirmahin ng GAB chairman na si Attorney Francisco Rivera na dinala na nila sa National Bureau of Investigation o NBI ang issue ng umano'y fight fixing na kinasasangkutan ng dating world champion. Ang naturang hakbang mga kwento ay tiliwas sa mga nauna ng pahayag mismo ni Rivera na ilang linggo pa lamang ang nakalipas ay nagbigay ito ng good luck message sa boksingero para sa laban sana nito sa Japan ngayong December 27. At ayon kay Rivera, hindi umano nila maaring baliwalain ang mga nakikitang butas at kaduradudang pangyayari matapos ang kontrobersyal na pagkatalo ni Casimero sa Kyrgyzstan laban niyan kay Kyunosuke Kameda. Kaya dahil dito, hiniling na ng GAB sa NBI na magsasagawa ng malalim na digital forensic investigation sa mobile phones ng magkapatid na Casimero, si John Ariel at ang kapatid niyang si Jason. Ipinasa na namin ang kaso sa NBI kasama na ang pagsusuri sa mga cellphones ng magkapatid na Casimero, payag ni Rivera sa Daily Tribune. Magpapatuloy naman ang investigasyon kahit may nakatagdapang laban si Casimero ngayong Disyembre. Ibig sabihin mga kwento, kahit patuloy ang laban, hindi titigil ang investigasyon at maaari pa ito makaapekto sa lisensya ni Casimero at maging sa tsansa niya makalaban muli sa Japan. Nagsimula ang sigalot mula sa isang deleted viral video na kung saan maririnig si Jason Casimero na tila nagsabing kailangan talaga magpatalo ang kanyang kapatid sa laban kay Kyunosuke Kameda upang mabigyan ng isa pang pagkakataon sa inaharap. Bagamat iginiit ng Casimero camp na hindi raw naintindihan ng publiko ang konteksto dahil sa language barrier at bugso ng damdamin, pero sapat na ang reklamo ng maraming mga boxing stakeholders para formal na magbukas ng investigasyon ng GAB. At ayon sa GAB, nagsumite na sila ng written statement ng magkapatid at voluntaryo pang isinuko ang kanilang mga telepono para sa forensic review. Isang hakbang na nagbigay dahilan kaya pansamantalang pinayagan si Casimero na ituloy ang laban sa Japan. At dahil sa buong pagkipagtulungan ni Casimero, pinahintulutan namin siya na makalaban ngayong Disyembre, nagdagpa ni Rivera. Subalit mga kwento, malinaw ang babala. Kapag napatunayang may anomalya, maaari siyang mawala ng lisensya, isang dagok na maaaring magtapos sa kanyang international na karera. Sa panayam ng Daily Tribune at World Boxing News, walang preno nitong sinabi na bumagsak ang karera ng dating 3-division world champion dahil sa mga maling taong pinakikinggan. Sila ay mga pabaya, talagang pabaya, giit ni Gibbons. Isa na naman ito sa napakarami niyang maling desisyon. Wala ka talagang magagawa kung matigas ang ulo. Matapang rin niyang pinunto ang kontrobersyal na video ni Jason Casimero. May kapatid siya na siya ring life coach at trainer na nilabas ang pahayag na parabang sinasadya nilang matalo dahil bahagi daw ito ng isang plano. At ayon kay Gibbons, nang itong si Casimero ay nasa MP Promotions pa at isang buwan na lang bago makarap sana si Naoya Inoue noong 2020. Nasa rurok umano ng karera si Casimero. Casimero was the man, anya. Pagkatapos daw nito ay nag-spiral ang karera dahil sa maling payo, maling galaw at sunod-sunod na mga kontrobersiya. Sa ngayon mga kwento, si Casimero na mag-37 anyos na sa Pebrero ay lagi nang dinaraanan ng mga issue tulad ng weight problems, suspensions, regulatory cases at promotional instability. May record siya ngayon na 34 wins, 5 losses, 1 draw at meron siyang 23 knockouts. Habang papalapit na ang December 27 fight, tumitindi naman ang pangamba ng mga fans at eksperto kung maglabas ng negatibong findings ng NBI. Maaring mabawi ang lisensya ni Casimero, hindi siya payagang makalaban sa Japan at posibleng magsara na ang pinto sa international stage. Kung sakaling mapawalang sala naman siya, maaring itong muling buksan ng pag-asa para sa isang huling pag-akyat sa elite level, lalo pat hindi matatawaran ang kanyang pangalan, karanasan at knockout power. Subalit sa ngayon, malinaw na nasa bingit ng kapalaran si John Ariel Casimero. Ang dating sinasabing good luck message mula sa GAB chairman ay napalitan ng isang seryosong babala. Ang magiging resulta ng investigasyon ang magpapasya kung makakalaban pa si Casimero sa Japan o hindi. Mga kakwento, sa gitna ng mga akusasyon, intriga at personal na pag-atake, isa lang ang hindi matatawaran, ang susunod na linggo at lalo na ang resulta ng NBI probe ang magpapasya kung saan patungo ang huling kabanata ng karera ng Quadrualas. Ang tanong ngayon, tuluyan bang babagsak o muling babangon?
At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Wildlife Spotlight, kay kakwentong Nick, kay kakwentong Skumatcher, at ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.